Samantala, nag-issue na ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Leyte 1st District Representative at former House Speaker Martin Romualdez. Bilang tugon ito sa hiling ng Office of the Ombudsman. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ibig sabihin ba nitong PHDO ay hindi na talaga pwedeng lumabas ng bansa si Congressman Romualdez? Tama ka dyan, Cheryl, no? Hindi na nga pwede na lumabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan ay matapos katigan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na labasan ito ng precautionary hold departure order. Lumalabas kasi, no, Cheryl, no, na iniimbestigahan si Romualdez dahil sa posibleng plunder, graft, indirect bribery and money laundering mula sa alegasyon ng kickback scheme mula sa flood control projects ng pamahalaan na umabot umano at posibleng umabot umano sa 56 billion pesos. Naniniwala ang ombudsman na ang dating House Speaker Cheryl ang umano'y mastermind nito. May flight risk din umano si Romualdez at may posibilidad na takasan umano nito ang pag-aresto at pag-usig sa kanya. Pero paglilinaw lamang, Cheryl, wala pang formal na kaso sa mga hukuman ng bansa si Romualdez at nasa preliminary investigation pa ang mga reklamo laban sa kanya. Pero sa kabila niyan, inutusan na ang Bureau of Immigration na isama ang pangalan nito sa hold departure list. Arles, may tugon na ba rito ang former House Speaker? Cheryl, kinikilala ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang hold departure order, no, na inilabas ng Sandigan Bayan. Kinumpirma rin nila na nandito pa nga sa Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez at anila, iginiit nila na in good faith din daw ang pagpapaalam nito sa House of Representatives at DOJ para sa anilay long overdue medical check-up nito sa Singapore. Gagamitin din daw nila, Cheryl, ang anumang mga legal remedies upang questionin ang precautionary hold departure order. Haharapin din umano ni Romualdez ang alegasyon laban sa kanya. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. Arles, dinidinig din uli ngayon yung petition for bail ni former Senator Bong Revilla at may mga iba pang pangalan na nasiwalat na napadalhan din daw ng mga delivery ng pera mula sa flood control project. Sino-sino sila? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero ngayong araw dapat ay nakatakda na humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pero nabigo ito, no, matapos hilingin ng kampo nito na ipagpaliban ng kanyang pagharap dahil sa iniindang chronic rhinosinusitis, follicular pharyngitis at acute bronchitis. Kinumpirma yan, Cheryl, ni Dr. Warlin Basuela, Medical Officer ng Sandigan Bayan, na meron nga itong karamdaman at inutusan pa din ng Sandigan Bayan sa kabila niyan, Cheryl, no, na kailangan humarap si Bernardo bukas dito at tumestigo. Bukod pa dyan, Cheryl, tira naging safety deposit box daw ang Diamond Hotel basement parking lot sa Maynila. Dito kasi umano iginagarahe ang mga sasakyan na pinaglalagyan at pinang-deliver ni Bernardo ng kahon-kahong pera na minsan ay inilalagay pa sa maleta. At ayan nga, no, yung isinalaysay mismo ng testigo ng prosekusyon na si Vergel Nino Garcia na dating driver ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa cross-examination, kinumpirma ni Garcia na inutusan mismo siya ni Bernardo na i-deliver ang mga kahon sa White House compound ni Revilla sa Cavite. Nakita niya roon umano si Revilla pero nilinaw na wala siyang larawan na magpapatunay dito. Hindi niya rin daw nakita na ito mismo ang tumanggap ng kahon na naglalaman ng mga pera. Pero Cheryl, yung nabanggit mo na iba pang mga opisyal ng pamahalaan, kasama din yan sa mga nabanggit, no. Nagbigay din daw sila ng delivery kay dating kay kasalukuyang senador Jinggoy Estrada, isang beses yan sa San Juan kung saan 12 kahon ang kanyang i-deliver, and then ganun din kay dating DepEd Undersecretary Trike V. Olivar na kung saan umabot nga, no, sa 3 beses na nag-deliver dito. Gayon din kay Carlene Villa at dinescribe niya pa nga ito, Cheryl, no, kasama din sa mga pinag-deliver niya umano si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, maging kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 15 mga kahon ang kanyang dineliver.
Cheryl, bukas yung inaasahan na huling araw ng bail hearing ni Revilla, no? At inaasahan nga na by first week or second week ng Mayo ay magkakaroon na ng desisyon kung pagbibigyan nga ba ang dating senador at mga kapwa-akusado nito na pansamantalang makalaya habang nililitis ang kanilang mga kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.